Day 4 na po ng paghahain ng Certificate of Candidacy at kaya't kausapin po natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula po sa The Manila Hotel, Tent City. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Garcia. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Unahin na po natin itong pag-atras ng isa po sa tatlong local partners ng Miro Systems. Paano ho ito makakaapekto sa papapalapit pa naman na eleksyon 2025 at kailangan ba silang palitan? Ma'am Connie, sa ating mga kababayan, wag po kayo mag-aalala sapagkat ito po ay walang epekto sa paghahanda natin para sa 2025 national and local elections. Sapagkat sa kasalukuyan, 50% na po ng mga makina ay na-deliver na po sa atin at naandyan sa warehouse ng COMELEC sa Biñan, Laguna. Yung pong mga ibang peripherals katulad ng mga laptops at iba pang mga gamit na gagamitin sa araw ng halalan ay 100% na rin po na na-deliver sa atin. Ang commitment sa atin ng Miro System ng Korea, by November, hindi December, by November mas maaga, madideliver na nila ang kabuuan ng 110,000 na makina sa ating bansa. So ibig sabihin po, bagamat nawala yung St. Timothy bilang isang partners, yung Filipino partner, ay hindi naman po ito makakaapekto at wala rin naman silang partisipasyon sa technical aspect ng Miro System. Okay, possible conflict of interest po nga ang isa sa mga rason ng withdrawal ng St. Timothy Construction. Natukoy na po ba natin specifically kung ano po mga posisyon at saan tatakbo ang ilang may-ari umano ng kumpanya? Base lang po sa pagkakaalam natin, Ma'am Connie, maaaring national and local position. Hindi po natin masabi specifically anong position ito. Subalit alam nyo, kaagad nag-aksyon ang Commission on Election. Naging proactive po ang stand natin nung mabalitaan natin na may posibilidad na tumakbo, hindi man opisyal, kung hindi maaari may-ari mismo ng kumpanya, minarapat natin na ipahayag kaagad yung sentimiento ng buong Commission and Bank na mamili sila, either patatakbo sila or magwi-withdraw sila dito sa ating kontrata or bilang isa sa mga partners or joint venture partners ng Miro System. At sinabi natin, hindi pwedeng tatakbo sila, tapos naandyan pa rin sila sa partnership, pagkatapos kami may mapipilitan na i-disqualify sila because of conflict of interest. So kahapon po, Ma'am Connie, minarapat nila na sila ay mag-withdraw na lamang as a joint venture partner. Opo. Pero wala ho bang nakalagay sa kontrata para po sa mga partners po ng COMELEC o ng Miro particularly na dapat kapag sila ho ay magiging partner po sa eleksyon, ay dapat wala ho ni isa sa kanila ang tatakbo? Meron ho bang ganoong nakalagay po sa kanila pong contract? Yung pong kontrata o yung pro forma form na kinakailangan ma-fill upan, pinipilit po ng COMELEC sa Government Procurement Policy Board na baka pwedeng maglagay kami ng provision na kapag ka nagkaroon ng interest na tumakbo sa pamumuli sa politika, dapat automatically pwedeng matanggal. Alam niyo po, hindi po kami pinayagan kasi sapagkat ito po ay isang pro forma na form na ibig sabihin ay applicable sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kung kaya naman po hindi na ilagay yung provision na gusto rin talaga namin, noon pa po namin ini-insist matagal na kahit hindi itong nakaraang procurement namin nitong nakaraang buwan. And moving forward, paano po matitiyak po ng COMELEC na sa mga future po, ng mga supplier at service provider po sa eleksyon, wala na hong mauulit na may magkakaroon ng conflict of interest? Alam niyo po, ang gagawin ng COMELEC ay makikipag-usap kami sa Government Policy Procuring Board na kung pwede ma-exempt ang COMELEC doon sa form na kanila pong ipinatutupad sa ibang parte o ibang ahensya ng pamahalaan. Sana po makapaglagay kami ng provision dyan na kung ang isa man sa mga partners o kakontrata namin ay mag-engage sa politics, automatically tatanggalin sila sa mismong kontrata natin at pwedeng may liability, administrative man or civil. Magpumag-alala ang sambayanan dahil sa mga karanasan natin na ito, ipipilit po namin sa mga susunod pang transaksyon na papasukin ng komisyon. Okay, paano daw ba nangyari? Sinasabi na isang construction company po ay naging partner ng Miro Systems. Sabi ho sa Senado, parang wala naman kasi daw na nagbabawal na mag-take part ng isang construction company. So, paano po ito? Tama po kayo, Ma'am Connie, during the hearing namin sa Senado na nabigay din po yung katanungan na yan. At siyempre, naging kasagutan sa umiiral na batas at that time nung nag-procurement po tayo,
sadya pong hindi pinagbabawal yung isang construction firm na mag-participate sa bidding sa COMELEC, lalo na kung ito ay parte lamang ng isang joint venture. Sinabi po natin na hindi kinakailangan ng isang electoral experience para maging partner o kaya maging provider ng COMELEC. Pagkatapos po nung aming bidding, nagkaroon po tayo ng bagong batas sa procurement. At dito sa bagong batas natin sa procurement, napakaliwanag na ngayon na para makapag-participate ka sa bidding sa COMELEC, kinakailangan meron kang election-related experience. At isa ho daw bangko ang tinitignan yung kapalit na maging partner nito pong STCC. Tama ho ba yun? Actually po sa resolution na ilalabas namin maaari ngayong araw na ito ay nakalagay po doon na itong natitirang dalawang partners na Filipino ng Meru ay kinakailangan mag-come up ng tinatawag na letters of credit o kung hindi man yung tinatawag na bond o performance bond upang masigurado lang na mako-cover yung mismong ginagarantiya dati ng St. Timothy which was yung tinatawag natin na NFCC. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, Chairman. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.